Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So, Monday po ngayon at pasukan na. Happy Monday sa ating lahat. So, ngayon po, nag-iisip ka, mag-aalaga ka ng manok. So, bibigyan ko po kayo ng ilang tips para inyo pong isipin at paghandaan bago po kayo mag-alaga ng inyong nanaising mga manok. So, bibigyan ko po kayo ng 5 tips na kailangan nyo pong ihanda kung kayo po ay mag-aalaga ng mga manok. So, unang-una, ang iisipin nyo po, saan kayo bibili ng inyong mga materyales o yun pong aalaga ang manok. So, ibig sabihin po, wag muna po kayo bumili agad ng manok na kung kani-kanino o kung saan-saan na inyo pong nakikita na maganda po para sa inyo. Gawa po ng hindi po lahat ng magandang manok o yun pong nakikita natin na magandang malaki ay quality manok na o yung tinatawag po natin na magandang klaseng manok. So, ang hahanapin po natin o mag-i-inquire muna po tayo kung saan po tayo pwedeng bumili. Kung meron ka pong mga kakilala na nauna sa iyo na nagmamanok na, mas maganda po magpaturo ka o magpa-recommend ka kung saang manok o saang breeder ka bibili na legit, maganda ang klase ng manok at magandang bloodline ng kanilang ibinebentang manok. So, bakit nga ba? Pag bumili ko po kasi tayo ng kung saan-saan lang, hindi po natin alam, hindi po natin sigurado ang manok, medyo manghihinayang ka pa po pag nakabili ka na o nasa iyong yard na at nangyari na po ang hindi mo inaasahan na masamang klase ng manok o hindi po magandang materyales. So, pangalawa, ano po bang klaseng manok ang sa tingin mo ay napakagandang alagaan o kayang-kaya mong alagaan para sa'yo? So, dalawang klase lang po yan. Meron po tayong meat type, meron po tayong egg type. So, ang pangatlo na po dyan, yung dual purpose po na klase ng mga manok. So, para sa iyo, kung ano ang mas maganda o ano ang mas okay sa iyong lugar o yung kaya mong madaling alagaan para sa iyo at sa inyong pamilya, yun po ang piliin nyo. Wag lamang po yung uso-uso lamang, pasikat-sikat lang po, na gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganire. Pumili ka po ng iyong aalagaang manok. Pangatlo, so, magtatanong ka, pag meron na po akong manok, nakabili na akong manok, sinong mag-aalaga? So, ang pang-apat po natin dyan, ay ganito lamang po. Kailangan mo pong maglaan ng panahon para sa iyong mga inaalagaang manok. So, ibig sabihin, maghanda ka o ihanda mo ang iyong sarili kung mag-aalaga ka ng mga manok. Bakit? Ang pagmamanok po kasi, hindi naman po yan esyo-esyo. Mag-aalaga ka lang, lalagyan mo ng patuka, paiinumin mo ng tubig, okay na. Hindi po yun ganon. Kailangan po na may panahon ka sa iyong inaalagaan o iyong pong mga manok. So, kung wala ka pong panahon o medyo busy ka, nasa trabaho ka, o yung asawa, busy rin, walang makakapag alaga ng iyong mga manok o makakatingin. So, ang kailangan mo pong gawin, maghanap ka ng mapagkakatiwalaang magbabantay o magtatrabaho sa iyo at mag-aalaga ng iyong mga manok. So, sa tingin nyo po ba, madali lang maghanap ng ganong klase? So, medyo mahirap po yan. Marami po tayong mga kilala na kumuha na nag-aalaga ng manok, failure po. O, hindi po nag-click ang kanilang kinuhang nag-aalaga ng manok gawa ng. Meron pong iba, ang alam lang mag-alaga, magpatuka, magpakain. Kailangan po talaga nating hanapin yung marunong po o marunong pong mag-alaga ng manok na totoo. So, ang panglima po natin, ayun pong sa panahon na po na meron na po tayong nabilhan ng manok, materyales. Meron na po tayong manok. At saka meron na po tayong taga-alaga. So, sa housing naman po tayo. So, sa housing po kasi ng manok, depende po yan sa ating mabibili. Kung egg type po ba o sa meat type o yung dual purpose po. Gawa po ng iba-ibang klase po kasi sa egg type, medyo battery cage po yan na mapahaba.
ang kailangan natin. Gawa hindi naman po natin yan kailangan ng breeding. Sa mga dual purpose naman po, meat type at saka sa yun pong binibreeding natin, ay kailangan po natin ng mga breeding pin. So, ibig sabihin po, iba-ibang manok, iba-ibang klase ng pabahay o kanyo pong paglalagyan ng inyong mga manok. At sa pinakahuli po natin, natatalakayin o bibigay ko pong tips sa inyo, pinaka-importante, kung mag-aalaga po kayo ng mga manok, isipin nyo po kung ano ang inyong market. Bakit? Sa sobrang daming breeder po nag-aalaga ngayon, mahirap na pong magbenta kung kayo po ay baguhan lamang o wala pa po kayong pagsusuplayan o pagbibigyan ng inyong mga harvest o yun pong inyong mga produkto. So, ang maganda po natin dyan gawin, bago po tayo mag-alaga, isipin po natin ano ang ating aalagaan, ano ang madali para sa atin at fit po para sa ating sarili, at yun pong demand o madali po nating maibebenta. O kung mas maganda, magnganganbas na po tayo na pagbibigyan po natin ng ating mga alagang manok bago po tayo mag-alaga o maghanda sa ating mga materyales na ibebenta sa pagdating ng panahon. Kailangan po nating alamin kung ano po ang market na maganda na tayo po ay kikita at hindi po tayo malulugi sa atin pong mag-aalaga ng manok. Sana po nakatulong sa inyo yan at saka once again magandang umaga at happy farming. Ingat kayo.